Magandang araw sa inyo mga banateros at eto na nga pag-usapan natin ng mga issues sa lipunan. Ako po, napakaraming issue ngayon. Ang dami mga pangyayari na tila talaga nga na mga dapat nating malaman dahil alam nyo mga kababayan tindiho ng kanilang mga propaganda laban sa ating susunod na Pangulo. Walang iba kundi si VP Sara Duterte. At alam nyo, marami akong naririnig na kwento na natataranta na daw ang Malacanang, ang Kamara dahil sa mga pambabatikos at panggagawa po ng mga nasa administrasyon kay VP Sara Duterte wala nang namang hungsaysay. Ibig sabihin yung kanilang pagbanat kay VP Sara Duterte ay tila para bagang tumatalbog na lang. Bakit kanyo? Kasi hindi na ho nila nabubudol ang mga Pilipino. Nakikita nila na puro kasinungalingan lang ang ginawa ni Marcos. Nako. Alam mo, tayo po, mga kababayan, galing lamang po tayo sa Macau at alam nyo, nag-relax-relax tayo doon. Pero ngayon, nakikita ko sa mga post ko, yung mga troll na binigyan ng mali-maleta ng mga dating security aid ni Zaldico ay talagang epektibo. Kasi kitang-kita ninyo wala tayong magagawa. Ganyan talaga ang buhay anyway, ito talaga ang buhay natin ngayon. At ngayon naman meron tayong bagong balita. Ano po yun? Ito, ladies and gentlemen. Dito nyo lang maririnig yan, ha? Dito nyo lang maririnig yan. Ano yun? Magkakaroon ng regular program si VP Sara Duterte kasama ang Banateros. Ayun! Si Boss Dada at si Banatbay, yung dalawang kupal na yon, patuloy na magkakaroon ng programa kasama si VP Sara Duterte. Ay, kami pala yun. Hindi, alam mo, weekly na po yan, ha? Ibalik ang tapang at malasakit yon. Napakagandang programa nito kung saan sasagutin ni VP Sara Duterte ang lahat ng mga issue. Kasi alam mo, dito ako natutuwa kay VP Sara Duterte. Head-on, talagang babanggain niya ang mga kasinungalingan ng Malacanang at ni Romualdez. Ayun, naku po. Hindi na siya uurong. Talaga namang papalag na siya. This time, it's about time. Yun! Iyan yung ating inaabangan di ba? Inaabangan natin yan kasi alam mo mga kababayan, yung mga pangyayari sa media, alam naman po natin, di ba? Kasasabi nga lang ng mga Marines. Ngayong araw na to, pag-uusapan natin yan, yung mga sinabi ng mga Marines na di umano ay talagang nagbigay daw ng pera o mali-maletang pera. Hindi lang pera, mali-maleta doon sa mga media operator o yung mga nagbibigay ng impormasyon, nagbibigay ng sabi nga nila balita daw pero parang hindi naman balita yung nire-report. Kita nyo nga ngayon di ba? Ang tindi ng banato dito sa mga Marines natin. Naku, ang tindi ho nito. Kaya pag-usapan natin ngayong araw na to. Ito na yung balita. Ito na, pasok na. Pinuna ni Vice President Sara Duterte ang anyay kawalan ng interes ng administrasyon sa aligasyong suhol kaugnay ng flood control scandal at investigasyon ng ICC sa Duterte drug war. Ang mga nagpakilalang sundalo naman na nagparatang niyan, inilahad ang nararanasan umanong panggigipit. Nakatutok si Maki Pulido. Makabayan groups o yung mga oppositionistang... Emosyonal ang ilang mga dating sundalo na nagpakilalang mga dating security daw ni Zaldico nang humarap sa ipinatawag nilang press conference. Hinigipit daw sila at pinagdududahan sa kanilang alegasyon na naghatid sila ng mali-maletang pera sa ilang politiko at personalidad kabilang na si Pangulong Bongbong Marcos. Wala silang partikular na tao o grupong itinuro sa likod ng panggigipit, pero bakit daw di iniimbestigahan ang mga sinabi nila na anilay walang halong politika? Sa ganitong sitwasyon na naglalahad kami ng katotohanan na aming salaysay, sana respetuhin nila kami, bigyan nila kami ng credibility, hindi baba yung moral namin. Yon. Para ito sa bayan, sir, ang ginagawa namin, sir. Hindi ito pang sarili lang namin. Buhay po namin sa kapamilya namin ang nakataya dito. Hindi namin isusugal ng ganun-ganun lang. Sa press con, matipid. Alam mo, napakaganda nitong binitawan nito, ha? Kasi
alam mo, diniscuss namin yan. Hindi ko muna masasabi ng todo-todo, pero pinag-usapan namin yan. Tinanong namin kay VP Sara Duterte yan eh. At ang ganda ng kanyang paliwanag dito. Dahil ito, wala naman ho itong mga political ambition. Wala naman po silang plano maging senador in the future. Maging pangulo. Bakit sila magsasalita? Tapos, hindi ito tumanggap. Ang ganda nga din ng pagkasabi ni Mike Defensor eh. Yung mga nagnakaw na contractor, DPWH official, yung mga involved sa mismong nakawan, pinakinggan. Ginawa pa ngang state witness sa mga animal eh. Di ba? Sila na yung nagnakaw, ginawa palang state witness. Etong mga to, hindi nagnakaw. Walang nakuhang pera. At sila'y mapapahamak sa kanilang pag-amin. And yet, sila pa ang ginagawa ng kung ano-anong istorya. Diba? Sila pa ang sinasabing hindi tama o hindi sila credible. Tingnan mo din ng mga gagong nagsasabi niyan, no? Sila na nga yung walang pakinabang at malalagay sa alanganin ng kanilang mga buhay. Tapos sila pa ngayon ang kini-question ng credibility. Yung mga putang inang naging public official ng DPWH, sila na yung nagnakaw, sila na yung nakinabang, tapos sila pa ngayon ang bayani. Gago! Ay, nako mga kababayan ha. Ay, nako. Sana mapakinggan ho ito ng ating mga kababayan. Ang pahayag ng mga dating sundalo, pinanindigan nilang naghatid sila ng pera na nasa 5 maleta sa bahay ng Pangulong Marcos sa Ilocos Norte. 5 malita po yung dinala namin ni Kong Saldi doon sa bahay. Saan po eksakto? Sa Ilocos po. Saan po sa Ilocos? Yung ano po, may lake po. Yun lang po yung ano. Alam mo, ito doon sa interview na to, sana itong mga sundalo na ito magpa-interview sa atin kasi ginisa kayo dito ng media. Talagang saan ang ano sa nyo ha? Ito na nga eh. Alam mo, ang maganda dito sa mga ano na to, organic. Mantakin mo they are willing to answer questions from the media without the lawyer. Dumating na lang huli dito si Mike Defensor eh. Pero nung una, wala silang mga kasama, sila lang. Ibig sabihin, hindi sila nagsasalita out of script. Talaga sinasabi nila, hindi namin alam kung saan bahay yun eh. Basta ang nakita lang namin, may lake. Di ba? O ayan, sinasabi, may lake hindi ho link. May lake. May lake ho sila doon sa bahay daw. May ano, boss? Yung may lake. Lake! Nakita rin daw nila si Congressman Laila De Lima noong taong 2025 sa isang townhouse sa Forbes Park, Makati na laging kamiting si Congressman Zaldico. Yung time na nakikita namin siya, ma'am, 2025 2025 po, sa townhouse. sa townhouse po, lagi po siya doon. Kamiting sila boss. Then, paglabas niyan, may mga bit-bit na po yan sila na paper bag. Dito, sinisilipan etong mga sundalo. Etong mga magigiting na sundalo natin. Sabi, bakit kasama si De Lima? Hindi pa naman siya congressman yan. Congresswoman. 'Di ba? Sinasabi. Tapos meron pang ang hirit dyan na kesyo para bagang tila puro mga anti-Duterte, puro mga anti-Duterte, tama. Kaya iniisip nila na sila ay mga Duterte. 'Di ba? Kasi daw puro mga anti-Duterte daw ang mga tila para bagang ibinubulgar nitong mga sundalo na ito. Alam mo, whether you like it or not, si De Lima is a good symbol among the yellow and the pink. At the same time, kilala naman natin na siya yung parang may baton. Alam niyo sabihin na may baton? Siya yung may command among them. Kasi nga, nakulong daw dahil kay Duterte, napalaya, after ni Duterte, ganyan yung picture nila. Yan yung kanilang kwento eh. Napalaya, kaya ngayon, tila siya yung namumuno sa
opposition. So ano ibig sabihin yan? Bakit siya kasama doon? Doon sa inabutan daw, di umano, allegedly, sabi nito mga ito, ng maleta. Bakit siya kasama? Hindi pa naman siya congresswoman noon at that time. Kasi nga, nakita naman natin, nagkaroon ng parang deal. Deal among the yellow and the administration. Kaya nga mapapansin ninyo, itong mga yellow, mga pinklawan, hindi bumabatikos, hindi pinagre-resign si Marcos. Hindi nyo ba nakikita? Dati kasi ganito yan. Para lang sa kaalaman nito, itong mga kaliwa, may sariling utak yan. Okay? Kasi nga, meron silang sariling organisasyon, yung CPP, NP, NDF. Noong una, hindi sila bumabanat ng Marcos resign. Pero ngayon, bumabanat na. Okay? Pero mapapansin ninyo, itong mga dilaw, true sa mga kasamahan ni De Lima, ay hindi pa rin sila hanggang ngayon bumabanat ng Marcos resign. I think if this security of Zaldico is yung sinasabi nila ay totoo, malamang nakipag-deal ang Malacanang sa mga dilaw. At sinabing eto, tutulong kami sa inyo. Remember, kumandidato karamihan sa kanila. Magkakasama yan. Sila Jokno, De Lima, Bamakino, si Sharon Cuneta, yung asawa niya. Diba? At hindi sila bumabatik. Pansinin niyo yung mga kasamahan ni De Lima nasa majority. Na dati, nasa minority yan. Dati yan, opposition yan. Galit na galit kay Marcos, nanggigigil kay Marcos. Pero bakit ngayon hindi sila nanggigigil? Dahil ba sa maleta? Dahil ba sa kasunduan na ito? Di ba? Kaya nga, hindi necessary na kailangan maging congresswoman si De Lima para lang masabi natin na talaga siyang tumanggap. Pwede naman siyang tumanggap kahit hindi siya congresswoman at that time. Maybe they have a deal. Maybe, I'm not saying it's true. If itong mga sinasabi ng mga security aid ni Zaldico ay totoo, maybe they had a deal. Deal with the issue of ICC, deal with the administration na huwag kayong mananawagan ng Marcos resign, huwag kayong babatikos. Basta, tingnan ninyo, pansinin niyo sila, nagkikriticize sila, pero umiiwas lagi kay Marcos at kay Romualdez. Kailan nyo narinig sa bibig ni De Lima at sa mga kampo niya na kinukondena si Martin Romualdez at si Pangulong Bongbong Marcos? Wala. Hindi, totoo. Diretsuhan tayo. Meron ba? Wala. Hindi sila ginagawa yon. Is that the deal? Yun ang tanong . Yan ba ang deal ng administrasyon? Kaya kasama daw, di umano, allegedly, binigyan ng mga security na to ng mali-maleta. Ayan ang ating dapat pag-isipan. Paper bag. At paano nyo alam na may laman yung paper bag na pera? Kasi po, galing po yun Horizon, ma'am . Kami po ang nagdadala sa townhouse. Tsaka alam po namin na pera yun kasi... Ang dali-daling malaman kung pera o hindi. Ito namang nagtatanong. Kasi nga, di ba, ang ginagamit nga daw nila, alam nyo yung foldable na folder? Kasya doon mga 3 milyon, 2 milyon. Hindi, walang biro. Kasi ako minsan, pag bumupunta ako ng bangko, hindi ko naman dala-dala sa yung sabag ko. Minsan nasa ano lang . Ba't may pera kang ganyan? Abay, bakit? May negosyo ko . Etong vlogging. Hindi, kasi maraming pumupuna. Pati daw yung pagpunta-punta ko ng Makaulol. Magtrabaho kasi kayo. At saka, eto, isa mga tunay na vlogger dyan, nakikita nyo naman siguro yung YouTube natin. Nakikita nyo naman ang views siguro na YouTube natin. Aside from, meron pa akong mga ibang negosyo. May artist pa ako hinahawakan. Nagba-buy and sell din ako. Di ba? So, ang dami kong ginagawa. As may mga investment din ako. So, ito,
Alam na alam nila kasi nga sabi ko nga sa inyo, minsan, 'di ba, pag tayo doon tayo nilalagay din natin 'yun sa ganun, yung sa brown envelope. Tapos doon natin di-deposit sa bangko. Kasyang-kasya po 'yun. At malalaman mo naman 'yun, isang alog mo lang, oy, may laman. May may 150 ganun, 'di ba? Alam mo 'yun. Kahit nga 100 lang ang laman ng maliit, yung yung folder na 'yun, malalaman mo may laman na pera. Yung pa kayang 1 milyon ang ilagay mo dyan, 2 milyon? Sa tingin mo, hindi malalaman kung may pera yan? Yung tanong naman ng media dito. Sinasabi po ng mga ma'am eh. Tsaka nakikita rin namin. Oh. Tama yun, sinasabi daw ng mga assistant. Natural, sasabihin. Oh, ingatan niyo yan ha, may lamang pera yan. Oh. Pero nakasil dyan. Oh, may lamang pera yan, may 2 milyon yan. Pag nawala yan. Di ba? Ano naman sabihin, ito, dalhin mo tong papel ito, dokumento lang laman nito. Sasabihin siyempre yung pera, papakita, ito may laman to, pag ito nabawasan. Yari kayo. Di ba? Nang itinanggi ni De Lima ang alegasyong tumanggap siya ng pera mula kay Ko. Ang palasyo tinawag na ring lousy script at paulit-ulit umanong kasinungalingan ang mga alegasyon ng mga dating sundalo. Pero puna ni Vice President Sara Duterte, tila raw walang interes o agarang hakbang ang administrasyon na siyasatin ang katotohanan. Tahimik rin daw ang mga civil society groups na dati ay mabilis maglabas ng pahayag. Civil society group, sino ba ang kanilang poon? Si De Lima. Poon nila yan eh. Oo, di ba makikita mo yung mga pare? Sinong lagi kasama? Si De Lima. Kulang na lang punasan ng yan eh. Tapos pagpasa-pasahan yung basahan eh. Punasan nyo kaya yung mukha niyan. Para yung mukha niyan medyo umayos-ayos naman. Baka nga lumuluhod pa sa kanya iba dyan. May driver pa ba si De Lima ngayon? Hindi ako, nagtatanong lang ako Pogi ba? Junel! At wala rin daw imik ang mga religious leader na naninindigan daw sa moralidad, transparency at accountability. Ayaw. Nauna nang sinabi ng NBI na iniimbestigahan na nila ang kredibilidad ng kwento at akusasyon ng mga dating sundalo. Wala tayong maasahan dyan. Pasensya na, marami tayong kilalang profesional na NBI. Binabati ko pala yung mga nanunood at nakasubaybay at ibinabantayan ng vlog natin. Marami pong matitikas dyan. Marami pong, alam mo, ako, punta ako ng ng iba't ibang bansa. Tapos, pag may namimit tayo, pulis, sundalo, iba pang mga opisyal. Alam mo, unang bulong nila sa akin, bumubulong din sila, akala ninyo. Bumubulong sila sa akin, uy, taga ganito kami. Toot. Mga matataasang posisyon ito Nasabihin nila, Banat bay, tuloy mo lang Tuloy mo lang ang banat. Ganun eh. Mga opisyal to ng administrasyon tuloy mo lang. May general pa nga ako nakausap eh. Okay lang yan, tuloy mo lang yan. Talaga namang abuso na eh. Umaganon sila sa atin. Ituloy mo lang. Kasi nga, alam naman nila eh. At sigurado ako, dyan sa NBI, napaka-professional na mga tao dyan. Abogado yan, mga matatalino yan. Alam mo, yung mga NBI, matatalino yan. Hindi bobo yan. Matatalino yung mga yan. Talagang mga, biyasa, matagal na career officer, matagal na huyan dyan sa loob. Dumaan na sila sa iba't ibang administrasyon. Alam nila ang tama at mali. Nagkakataon lang, political appointee yung kanilang direktor. Kaya wala silang magawa. Lalo na ngayon, tagalabas yung kanilang direktor. Alam naman natin yung kanilang direktor, may galit yan. Sa dating PDP, may galit yan kay Pangulong Duterte. Kaya alam na natin yung mga susunod na mangyayari dyan. Moro-moro na lang yung investigasyon na yan. Maniwala kayo, moro-moro. Palalabas niyan, hindi credible. Ganito nga ang ginawa Yung sinasabi nga ni VP Sara Duterte, hindi naman nating tatanggapin agad-agad na lahat ng sinasabi nitong security aid ay tama. Hindi natin tatanggapin ng ganun. Ang atin lang, maging bukas tayo. Imbestigahan natin. Pakinggan natin. Hindi ho Paglabas na paglabas nila,
kaliwat kanan na kagad ang komento kay Boying, sa ombudsman, na malabong kredibilidad, at yung tagapagtanggol nilang si Pinky Lacson, dun kagad nakapanood ko yung kanyang privilege speech. Sabi ba naman niya, 500 billion a day. 500 million na something like that. Paano magkakasya? Paano magiging logistic nun? Paano? Kailan ba sinabi ng mga sundalong 500 a day? Lacson naman. Tanga ka ba? Ako nagtatanong lang ha. Tanga ka ba? Tinatanong ko ito, hindi kita sinasabihan ha. Tinatanong ko ito. Tanga ka ba't hindi mo narinig ng husto yung sinabi ng mga sundalo na ito? Ang sinabi nila, minsan umaabot ng 500. Hindi nila sinabing araw-araw 500 for 365 days. Yung palusot ni Lacson, 500 days. Ay, 500 million. 365 days. So, total lang ganito. Saan kukunin ng pera? Paano ikakarga yan? Oras nila dyan. O ganyan-ganyan. Sir, Senator, tanga ka ba? Hindi ka ba nakikinig? Ang sabi ng mga sundalo, minsan umaabot ng 500. Hindi nila sinabing araw-araw 500. If you would just listen carefully, tanggalin mo lang yung pagiging Marcos defender mo. Logical or sabihin na nating sensible yung mga sinasabi nito mga to. Ibig sabihin, merong katuturan. Hindi natin sinasabing everything is correct. That's not what we are saying. Sabi ko nga sa inyo, sa lahat ng bagay, we have to criticize things. Kailangan natin tignan talaga, tama ba sinasabi nila? Meron bang punto sila dito? O baka naman gawa-gawa lang itong akusasyon na ito. Diba? Pero paano natin gagawin yon kung agad-agad nating sinarado na? Hindi yan, hindi totoo yan. Mali yan. Hindi yan sundalo. Diba? Hanggang ngayon nga sinusubukan nilang tibagin. Pero hindi nila matibag. Alam nyo kung bakit? Kumpleto po sila Meron po silang mga ID at may mga serial number baga. Hindi ko kasi kabisado yun sa AFP. Pero lahat yan nandun sa kanilang affidavit. Ibig sabihin, noong una, sinasabi lang ng AFP, di ba yung nilabas ni attorney, na sinasabi doon is under investigation or for verification, sorry, not under investigation, for verification. Pero naglabas na kagad ang AFP na hindi marines yung ganito kadami. Pero nakalagay lang doon for verification. Diba? Meron niya ako nakakitang video Hindi ko lang makita ngayon Ipapakita ko sa inyo. Dito, pinuntahan ni Esperon. At tila para bagang kanya pong tinignan. Ito. Chotomate. Meron kasi dito kung sino ka man, Kuya Jay, pahiram lang sandali ng iyong video. Huwag ka magagalit, para sa bayan to, hindi para sa atin to. Kasi pinuntahan siya ni Esperon. Ipapakita ko lang sa inyo. Maganda ho itong video na to Makikita mo dito na sila po ay talagang mga lehitimong sundalo. Kasi alam mo, iba ang tindig nito ni Esperon. Talagang makikita mo talaga na may tindig ito. Talagang inusisa niya itong mga yan. Inusisa niya itong mga Marines na daw na ito. Sinigurado niya, talaga ba kayong mga Marines? Tinanong niya isa-isa. Eto. Ako, yari ka, Esperon. Retired General. Baka bukas i-libel ka na rin. Ni Trillanes. Alam mo naman si Trillanes Hindi yan. nag-force again. Pero nag-return ka. Yes, sir. Ikaw, nag-awal ka ba? Yes, sir. Ilang araw? Naman, sir. Madali na, sir. Ganun naman tayo, may awal-awal, hindi kayo pinatawan. Hindi na, sir. Yan na yung order. Pero gusto mo pa sanang bumalik. Yes, sir. Anong unit mo? Lieutenant pa rin, sir. Saan nga? Saan dati?
Pasensya na kayo ha. Yes, sir. Saan unit ka? 11 battalion, sir. 11 saan? Nung time niyo, sir, sa Sambonga. Sambuanga. Saan doon? Dun sa ano, sir? Anong rango mo niya? Type 8, sir. Pwede. Saan? Yung BLT na dyan. Saan? Tawi-tawi, sir. Saan doon? Anong rango mo na? Private, sir. Anong kaso mo? Deserter, sir. Deserter ka ulit. Deserter, sir. Nakikilis, sir. Anong rango mo na? 8 battalion, sir. Saan? Sa Pumarsulo, sir. Sulod? Ay, sir. Sulo. Anong rango mo na? Private, sir. Anong oras ka na? Anong year? Ano yan, sir? 2021? Bago lang. Ikaw. 2001, sir. Pare, classmate pa kayo? Hindi, sir. Sorry. Binilang tuloy sa M27 sa Palimbang. Limbag? Yes, sir. Anong rango mo naman? Corporal, sir. Anong kaso? Administrative. Admin? Yes, sir. Okay. Wapan, sir. O ba? NGLP 2, sir, sa Cotabato. Sabato? Yes, sir. Cotabato City. O ba tayo doon? Hindi, sir. Magpasaman pa ako doon. Ito, siya ang sumusumpok sa akin ng Chipong Gusto. Pag nagkamali ako, siya ang sumusumpok sa akin. Di ba ito na yun? Sir, yes. At least, kalimot. Ay, ito na. Ako kakalimutan ko yung pagkawal niya, pero yung pagsabi niya ng totoo, makabawi kayo. Kesa, talagang Marines pa rin kayo. Kaya maniwala na tinatakoy kayo. Yes, sir. Yes, sir. Huwag kayong maniwala na tinatakwil kayo ng Marines. Matindi yan. Matindi yan, yung statement na yan. This person will not talk that way. Ito po ay si Esperon. Ito ho ay may mga kontak sa loob. Ito ho ay ginagalang ng Armed Forces of the Philippines. Huwag kayong maniwala na kayo ay tinatakwil. Matindi ang mga gayang statement. Ang gusto lang natin, ma-investiga kayo, kaya yun, pinapakita natin. Ano? Pinapakita natin kung anong na-observahan, di ba? Masama ba magsabi ng, halimbawa, pinagpatrolya kita, at nag-report ka sa akin, anong gagawin ko? Kung ako yung platoon commander mo, Maniniwala ka, sir, sa maniniwala ako, o tanungin ko yung iba, di ba? Yes. Ganun lang yun. Kaya patunayan natin. Salamat sa pagbigbig ninyo, ha? Huwa! Wa! Yan ha. Oh, ayan. Napakalinaw ho. Ito, tuloy natin yung kanina. Yung balita kanina. Ito. Tuloy natin. Sa inisyal na impormasyon ng NBI at Ombudsman, ilan daw sa mga sundalo may kinakaharap na kasong kriminal. Kasama raw sa iniimbestigahan ang mga personalidad na umano'y nasa likod nila. Giit naman ng mga dating sundalo, Hindi kami pro Duterte lahat. Yo. Hindi kami pro BBM din. Neutral kami, sir. Nagtrabaho ordinaryong Pilipino lang, sir. Wala pong sumusuporta. Masarap sana ma-interview mga ito. Kung nananawagan tayo kay attorney at sa mga Marines na manunood nito. Gusto namin kayo ma-interview para mailabas talaga natin lahat. Kami yung Banateros talagang sa Vox Populi every Saturday. Diyan talaga nagte-trending, lumalabas talaga ang tunay. Huwag niyong hayaan na media lang ang gigisa sa inyo. Hindi lalabas itong mga putang inang media na ito. Itong mga pukinang inang mga bayarang media na ito. Hindi naman sila nandyan para alamin ang nalalaman ninyo. Nandyan sila para humanap ng butas. Para magkamali kayo at gagamitin nila sa balita nila. Dahil bayad nga po sila Bayad nga po sila para maghanap ng ikasisira ninyo. Doon kayo sa mga talaga maglalabas ng katotohanan. Doon talaga sa papabayaan kayo magsalita at sabihin ninyo yung talagang nalalaman ninyo. Yun lang sa akin. Para talagang magkaalaman. Amin. Kahit sino, sir, nasa label po kami. Hindi kami lumapit kung kahit sino. sa press conference kanina dumating sina Mike Defensor at dating AFP retired General Hermogenes Esperon. Suportado ng dalawa ang mga dating sundalo. Karangalan na mapasama sa kaso, nakasama sila. Yun. Yung sinasabi ng mga taong to ay katotohanan. Tumutulong ako sa kanila
Dahil ayoko mangyari nung nangyari kay Sergeant Gutesa. Hindi kumpleto kanina ang lahat ng 18 Marines. Ang iba daw tinitiyak na safe ang pamilya nila. Kanina, Kasi may balita po kami. Actually, dapat nung last Saturday, may interview namin sila. Pero, nag-excuse muna sila kasi sila daw ay mayat maya binabalikan ng ilang grupo. Hindi ko na lang sasabihin kung sino namumuno. Demonyo to eh. Itong grupo na ito, mga tao ni ganon. Mga demonyo. Kilala nyo naman kung sinong pinaka-demonyo dati sa PNP. Hindi ko na lang sasabihin kung sino yun. Pero mga demonyo daw na pinapaligiran sila, sinusundan sila. Kaya hindi ho sila at that time nag-excuse muna sila, medyo lang muna daw sila. Hindi daw po muna sila makakapunta. Naintindihan naman natin yun kasi nga naman kailangan naman nilang siguraduhin ang kanilang safety, di ba? Tuloy. biglang tinapos ang press conference dahil may pangamba na raw sa seguridad nila. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido. Ayan. Alam nyo ho ba, kami din po naimbitahan dyan. At bigla-biglaan po ang imbitasyon. Kasi nga, natitiktikan sila eh. Lahat ng galaw nila tinitiktikan. Talaga may plano tong putang inang demonyo na ito. Basta, pag nakita nyo siya, mukha siyang demonyo. Ha? Sungay na lang, kamukha na ni Lucifer. Kaya sila ho ay talagang binabantayan ngayon, tinitiktikan. Kaya nga ipanalangin natin silang patuloy. Dahil wala naman po silang pakinabang dito. Alam mo, sa kasaysayan, makakalimutan sila eh. Yung mga mukha nila, yung mga pangalan, tanungin ko nga kayo, kilala nyo ba yung 18? Hindi. Wala silang pangarap sumikat. Hindi sila katulad nung mga vlogger dyan na babanat sa mga kilala para lang sumikat. Di ba? Totoo. Marami dyan. Napakarami ngayon dyan. Yung talagang gano'n ang estilo. Yung bumabanat para lang sumikat. Ay, ang dami bumabanat sa atin eh. Yung mga papansin ng mga tanso vlogger. Naku po. Mayat maya naghahamon ng debate. Alam mo, bagde-debate ka, hindi ka naman maniniwala. Hindi, alam mo ba na kaya nga mismo sa Biblia sinabi yan, wag na yung senseless argument. Kasi wala naman eh, nagdebate kayo, di ka naman maniniwala. 'Di ba? Fix na yung utak mo kasi bayad ka nga. Bakit ka pa makikipagdebate? 'Di ba? Kung sana hindi political yung tao, magdebate kayo, yan pwede. Okay yan, okay yan. 'Di ba? Kasi ibig sabihin, maybe hindi siya fix. You still have that small percentage na hindi siya fixed-minded na. Pero yung mga alam mo naman bayaran ni Marcos, alam mo naman bayaran ni Romualdez, tas makikipagdebate ka pa, para saan? Clout nila. Gusto nilang, eto, walang halong pagyayabang ito. Siyempre, karangalan sa kanila, madebate si Banat Bay. Di ba? Hindi, aminin naman na ho natin. Hindi ko naman sinasabing, hindi ko inaangat ang aking sariling bangko, ha? Pero pagdating mo sa vlogging, sa YouTube, sino naman po ang pinakamataas ang subscription, di ba? Siyempre, yun ang gusto nilang debatihin. O yung pinakamalakas ang views para makinabang sila. Style yan eh. Kaya hindi na dapat pinapansin niya mga bayot na yan. Bayot niya mga yan. Kaya nakikipagdebate yan kasi wala naman laman talaga utak niya mga yan. Kaya sila, instead na i-debunk sana yung sinasabi natin, yun, okay pa yun. I-debunk nyo. Walang problema. Malaya kayong i-debunk ang lahat na sinasabi ko. Pero yung gusto mo pa akong kausapin, sino ka? Para kausapin pa kita. Diba? Huwag ka nang makisawsaw. Wala ka namang bilang sa akin. Ba't ka pa makikidebate pa? Diba? Napakarami niyan eh. Oh. Ito, papakita ko sa inyo ha. Ito pa yung tingnan ninyo ito. Sinampa na reklamo ni dating Sandor Antonio Trillanes sa DOJ ang 18 nagpakilalang bagman umano ni Zaldico. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, ano mga reklamong sinampa ni Trillanes at ano raw ang basehan nito?
Gigi, reklamong perjury ang inihain ni dating Senador Antonio Trillanes laban sa 18 nagpakilalang dating security at bagman umano ni Zaldico. Giiti Trillanes, nagsinungaling sila sa kanilang sinumpaang salaysay. Kung babalikan natin, Gigi, isa si Trillanes sa inakusahan nila na tumanggap umano ng pera mula kay Ko. Nasa $2 million daw o higit 100 million pesos para isuhol sa ICC investigators na una na yang pinabulaanan ng ICC Prosecutor's Office. Samantala, sinampahan naman ni Trillanes ng reklamong cyber libel at incriminating an innocent person ang abogado ng grupo na si Attorney Levito Baligon. Damay din sina dating Congressman Mike Defensor, dating broadcaster na si Jay Sonsa at dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy. Aminado si Trillanes na nakipag-ugnayan siya sa ICC investigators pero hindi raw totoo na tumanggap siya ng anumang halaga mula kay Ko. Naniniwala si Trillanes na ang kampo ng mga Duterte ang nasa likod ng mga Gusto nyo malaman? Abay, tinanong namin yan kay BP Sara Duterte. Madam, ikaw daw po ba ang nasa likod nitong mga sundalo? Ay, para malaman ninyo, panoorin nyo yan. Mamaya, i-upload dyan. Alam ko, ngayong araw na ito, i-upload dyan, ha? Panoorin ninyo. Okay? Oh. Para anya sirain ang kredibilidad ng ICC investigators. Narito ang pahayag ng ating senador. Ang ginawa nila ay paninira lang, hindi lang sa akin, kundi... Una-una, wala nang dapat sirain sa'yo. Huy, sirang-sira ka na. Hindi, totoo naman eh. Bakit ka pa sisirain? Hindi ka nga manalong mayor eh. Hindi nyo ba napansin? Hindi ka nga manalong mayor, bakit ka pa sisiraan? Sira ka na sa taong bayan. Yan ang katotohanan. Ikaw, masyado kang ilusyonado. Hindi ka na kailangan siraan. Sira ka na talaga. Kundi doon din sa mga investigador ng ICC to cast doubt doon sa integrity ng ICC investigations. Ang hinala ko na ito ay gagamitin ni Kaufman para panabutahe dun sa trial, dun sa kaso sa Dahig. Camille, anong sagot dito ng kampo ng mga kinasuhan ni Trillanes? Gigi, para kay dating Congressman Mike Defensor, karangalan daw na mapasama siya sa reklamo. Tutulungan daw niya itong mga nagpakilalang bagman ni Ko para nga hindi matulad kay Orly Gutesa. Si Gutesa ang retiradong sundalo na dati umanong security aid ni Ko at nag-deliver ng kickback sa mga politiko kabilang si House Speaker Martin Romualdez. Humarap siya noon sa pagdinig ng Senado pero wala ng impormasyon kung nasaan siya. Samantala, may paglilinaw naman ang isa sa mga dating security umano ni Ko. Narito ang kanyang pahayag. Pero kami natin, hindi kami pro-Duterte lahat. Hindi kami pro-BBM din. Sa ganitong sitwasyon na naglalahad kami ng katotohanan na aming salaysay. Sana respetuhin nila kami. Bigyan nila kami ng credibility. Hindi baba yung moral namin. At anong reaksyon ng ombudsman sa mga aligasyon ng grupo? Gigi, para kay Ombudsman Boying Remulla, ang politika ang nakikita niyang motibo sa mga aligasyon. Layon daw nito na hikayatin na mag-aklas ang militar laban sa gobyerno. Inaalam na raw ng Office of the Ombudsman ang pagkatao nitong mga nagpakilalang dating security ni Ko. Ang ilan daw sa kanila ay napag-alamang may murder case at natanggal na nga sa serbisyo. Dagdag pa ni Remulla, hindi sapat. May murder case na. Ayan na, nananakot na. Diba? So ayan na, nalanakot na at talagang tila, ayaw niyong tumigil. Murder case kayo ngayon. Yari kayo. Yun eh. Alam mo kung bakit? Parang makulong at matakot yung iba pa. Ang joint affidavit ng 18, dapat daw ay magsumite sila ng tig-iisang affidavit para mas malinaw ang kanilang testimonya. Narito ang pahayag ni Ombudsman Remulla.
They're trying to create a political tipping point. What more? Naks- Alam na natin yun, di ba? They want Sarado kaagad? Hindi mo na imbestigahan? Hindi mo na kausapin? Sarado na kaagad? Ba't ganun? Yung mga nagnakaw na opisyal ng DPWs, ginawa nyo pang state witness. You know why? The difference is, hindi nila tinuro si Romualdez at si Marcos. This one, tinuro nila si Romualdez at si Marcos. Ganun lang naman eh. Okay tayo sa paglabas ng katotohanan as long as hindi nyo ituturo si Marcos at saka si Romualdez. Pero pag itinuro nyo na sila, kalaban na kayo. they want a branch of the service to rise up in arms. Yun naman yun eh. They're creating a tipping point. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Nako, ayan. At eto, mga kababayan, fresh pa. Mapapanood nyo na ito. Wait lang. Chotomate. Baka iba yung lumabas dito. Delicates. Ito. Papapanood nyo ito. Ibalik ang tapang at malasakit. Panoorin ha. Abangan, tapang at malasakit. Isang programang magbibigay boses sa tapang at malasakit ng Pilipino. Kasi wala naman kasi talaga kaming ginawang katiwalian. Nagtrabaho lang kami ng maayos sa Office of the Vice President. Pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Sasabihin man nilang red tagging yan, hindi totoo. May ebidensya na merong mga members, ang mga kabayan black, nako po, na galing sa kanila matindi papunta sa NPA. Sana lang walang copyright yung music. Patay tayo dyan. Pag may copyright. Sahang sagutan. Kinonfronta ko diretso si BBM. Sabi ko sa kanya, bakit merong pagpaplano ng impeachment sa House of Representatives? Walang uurungan. Sinabi ko sa kanila na... Alam mo, habang tumatagal, gumaganda si BP Sara, no? Na-distract ako dyan eh. Ito ay fishing expedition sa kawalan ninyo ng ebidensya sa paggamit ng confidential funds. Walang kinatatakutan. Naisip ko, may go signal ito na kalabanin niya yung dalawang opisina. Ngayong Marso 6, alas 5 ng hapon, tunghayan ang isang matapang na talakayan kasama sina Banat Bay, Hoy! Boss Dada Hoy! at... Ang inang taba ko dun ha. Bakit dito hindi ako mataba? Pangit ang camera ng SMNI ha. Kasalanan pa ng camera. Ayop ka Banat Bay. Dapat may filter. Si Vice President Sara Duterte. Huling-huli kasi mga lalaki sa mga ano eh. Oo nga eh. Sa mga pambobola eh. Sa kanya po kayo tumingin. Sa kanya kayo tumingin, wag sa akin. Wala naman ako kailangang bulahin. Wala akong asawa, wala akong jowa. Kaya kahit anong gawin ko. Boss Dada, bakit sa akin nakatingin? Ayun, ang tapang at malasakit, palakpakan. Nayari ako doon ni BP Sara Duterte. Binanatan si Banat Bay ni BP Sara Duterte. Pambirang buhay, ire. Ay, nako po, BP Sara, ayoko na ikaw interviewin na binabanatan mo ako. Talaga namang ito pa yung ginamit. Ginamit yung t-shirt, ha? Si Minayo ka na. Resign na ako. Ay, nako. Lupit nyo. Galing. Palakpakan tayo dyan. Isang karangalan po ang tayo mabigyan ng pagkakataon na para bagang gikan sa masa ni PRRD at maging regular program ni BP Sara tuwing siya ay may kailangang ilabas at saguting issue, dito niya ilalabas sa Ibalik ang Tapang at Malasakit. Yan. Si Boss Dada yung tapang. Ako yung malasakit at mapagmahal. Hindi, biro lamang po. Si BP Sara Duterte po yun. Tapang at malasakit. Ibabalik.
Ayoko na magsalita. Madami pa yan. Panoorin nyo mamaya alas 5 ng gabi. Tama ba? Oo, mamaya. Bakit sinabi dito? Parang sinabi ata. Sa tapang at malasakit ng Pilipino. Kasi wala naman kasi talaga At malasakit, isang programang sige na nga. Sige. Basta mamaya yan. Okay? Panoorin natin yan, ha? Ito. Maganda rin panoorin ito yung sinabi na ni BP Sara na walang kinalaman sa sinasabing death threat kay Madriaga. Sino ba ito si Madriaga? Si Madriaga daw yung empleyado nila. Anak ng tutsa. Kaya nga kinurek ni BP Sara Duterte yung bilyonaryo eh. Binanatan niya yung bilyonaryo. Alam mo, gusto ko yung ginagawa ni BP Sara Duterte ngayon ha. Pumapalag na siya. Binanatan kasi daw, ang nakalagay doon sa balita, ex-aide. O para bagang ex-employee. Hindi po nila naging empleyado yan si Madriaga. Tanim witness lang yan. Yan ang totoo. Tanim witness po yan. Hindi po nila never naging kanila pong empleyado yan. Panoorin natin to. Kung may death threat laban kay Ramil Madriaga mula sa bilangguan, definitely walang kinalaman dyan si VP Sara. May lumalabas din na report na meron daw death threat na natatanggap itong si Madriaga po kahit nasa loob po ng bilangguan. Attorney, ano pong masasabi niyo po rito? Kung may death threat laban kay Ramil Madriaga mula sa bilangguan, definitely walang kinalaman dyan si VP Sara, and taliwas yan sa gusto mangyari ni VP Sara, kasi ang gusto ni VP Sara, ang gusto namin is sagutin niya yung reklamo namin, i-deny niya yung mga paratang namin laban sa kanya para lalo namin siyang madiin kasi alam namin nagsisinungaling siya. So alam namin na kapag tinindigan niya yung mga sinasabi niya doon sa affidavit, lalo namin siyang mababasag. So it's out of VP Sara's interests. It's contrary to her interest na may mangyaring masama kay Ramil Madriaga dahil confident kami na si VP Sara ang nagsasabi ng totoo sa kanilang dalawa. Alam mo, yan nga ang problema eh. Baka mamaya may mangyari dyan kay Madriaga tapos ibibintang ngayon. Kaya nga, alam mo Madriaga, wrong move ka dyan sa ginawa mo. Tandaan mo, kasi di ba nakakulong si Madriaga? Wala namang power si BP Sara sa loob. Ano to? Para siya sa labas ka, wala siyang power. Sa loob pa kaya? Ano katangahan yun? Kaya, alam mo, ako natatakot ako kasi baka mamaya, sino ba may control sa loob? Sino ba may control sa loob ng bilangguan? Walang iba kasi hindi ang administrasyon. Pag may mangyari dyan sa loob, tapos ibibintang nila kay BP Sara, kukonek nila. Tandaan niya, ginawa na nila yan eh. Tandaan ninyo, yung istorya ni Bantag. Yung istorya ni Bantag, para maalis si Bantag dahil sa ayaw niya noon sa kalakarang ng pinagbabawal na droga sa loob. Meron silang tinigok at itinuro si Bantag. Ibig sabihin, that's how cruel yung kalaban, yung enemy of the state. Just to retain the power, the money, they will do everything. Even to the point of, ganunin. Kaya nga nakakatakot eh. Baka mamaya may mangyari dito, tapos ibibintang doon kay BP Sara Duterte. Paaaminin kunwari yung yumari doon sa loob. Inutusan siya ni BP Sara Duterte, mga tao ni BP Sara Duterte, kapalit kalayaan niya. Marami yung papatos doon. Diba? Gusto mo ng kalayaan? Eto, deal tayo. Yariin mo to, aminin mo, si BP ang yumari. O inutos ng tauhan ni BP. Kaya sana, protektahan talaga yan. At again, ngayon pala sinasabi natin, wala pong power
si VP Sara Duterte dyan sa loob? Opo. Sa tingin po ninyo, kung may opinion din po ang pangalawang Pangulo, bakit umabot sa ganitong sukdulan? Kasi naniniwala ang pangalawang Pangulo na ito'y gawa-gawa lamang ng mga akusasyon. Meron po ba siyang kung bakit umabot sa ganitong klase at meron na ba kayong nakitang parang trend? May mga ganito rin bang ginagawa noon pa, lalo na sa paninira against sa mga Duterte po, attorney? Yan yung sabi mismo ni VP Sara doon sa statement niya at sinabi niya rin sa aming mga abogado niya na kaya siya nag-file din nitong perjury complaint kasi ito yung same style na ginawa nila kay Pangulong Duterte noon, no? Tanim witness. I think ang pinangalan niya itong si Matobato at may isa pa, nakalimutan ko lang kung sino. So, ang sabi niya sa amin, hindi pwedeng hayaan na lang tong mga to. Sabi niya, ang pagkakamali ni Pangulong Duterte noon ay hinayaan niya lang kasi confident siya na kapag umabot ng korte, mapapawalang disregard itong mga testimonya na to dahil hindi credible, hindi totoo. So, yun ang iniiwasan natin dito na habang hindi pinapanagot, baka lalong gamitin ito, 'di ba? Baka marami pang sumakay dito, kaya dapat i-address na. Yung mga nababanggit na institusyon kung saan sinasabing connected nga itong si Madriaga, nababanggit mo yung PSG ba yun or kung ano bang institusyon yung sinasabi niyang belong siya, maaari bang maglabas ng statement or meron na ba silang inilabas na statement ukol rito? Meron tayong nakalap na mga certification mula sa PSG, Presidential Security Group, na ngayon ay Presidential Security Command na, mula sa ASPG na dating Vice Presidential Security and Protection Group, sa Office of the Vice President, sa Secretary of sa Department of Education, pati na rin sa Davao City Government. Nakakuha tayo ng mga certification mula sa mga opisina na yon na never naging empleyado si Ramil Madriaga sa kanila at never din naging konektado in any. Opo. At ito rin meron ding pahayag last December, kung di ako nagkakamali, ang kalihim din po ng DILG mismo na nababanggit niya na hindi nakabisita itong si VP Sara kay Madriaga. Gagamitin din po ba yan? Nabanggit din po yan sa complaint affidavit. Although hindi naman po talaga kailangan kasi hindi po yan kasama doon sa affidavit ni Madriaga. Binanggit din po natin yan sa complaint affidavit ni VP Sara na hindi po totoo na yung sinasabi ni Attorney Palad na binisita ni VP Sara si Madriaga sa kulungan, di umano, para kausapin daw na wag ituloy yung affidavit niya. Si Secretary John Vic Remulla na mismo ang bumasag dyan, ang sinabi niya ay nakausap niya yung jail warden and based on records, hindi bumisita si VP Sara kay Ramil Madriaga. Huli na lamang po, ano po kaya ang masasabi niyo po dito sa treatment sa nilagdaang at sinumpaan na salaysay ni Madriaga? Grabe yung treatment nito. In fact, isasama pa nga nga dyan sa impeachment. Kumpara dito sa pahayag ng dating mga sundalo na detalyado rin po at mga first-hand witness din sila dito sa pamamahagi ng mga mali-maletang may lamang pera po, attorney. Yeah, kitang-kita naman na basta anti-gobyerno or anti-administration, pinipilit nilang dinidiscredit at hindi binibigyan ng pagkakataon na yung mga kunyari, yung mga Marines para ipaliwanag yung affidavit nila or suriin, mag-investigate. Pero ito namang si Madriaga na nag-iisa lang at walang support sa kanyang affidavit,
ginawa pang star witness dito sa impeachment. So makikita mo talaga na hindi patas itong mga nagtutulak sa affidavit ni Madriaga. Ayun, yan noon talagang katotohanan dyan, mga kababayan. Alam mo, eto marami pa pong ipapaliwanag si VP Sara Duterte tungkol ho dito sa issue na ito. Mamaya mapapanood nyo po yan doon sa bagong YouTube channel na Ibalik ang Tapang at Malasakit. Okay? At yung Ibalik ang Alindog ni Boss Dada. Kasi dati siyang malaki. Ngayon, ibalik na natin yung alindog niya. Ayoko na. Pumapayat na si Boss Dada, tumataba na ako. Paano na yon? Kasi naman ito namang si Miguel walang Miguel! Anyway, ayan na nga po. Maraming salamat. At mamaya mapapanood nyo po yan Pati sa Facebook mapapanood nyo din po yan. Yung Tapang, Ibalik ang Tapang at Malasakit. Okay? Panoorin po natin. Kita-kita ulit tayo sa ating pag-upload ng bagong video. Salamat po!